Good morning po ulit. Magandang umaga sa lahat. Ito nga pala yung aming mga display dito sa Armor Museum. Nandito tayo ngayon sa Armor Museum. Kung makikita nyo, ito yung mga vehicles or mga armored vehicles na ginagamit natin during armor operations. So ito yung mga bagong mga bili natin na armored vehicle. Ito yung latest na kinuha natin. Si Sabra, meron siyang 105mm. Ito yung pinakamalaking tangke natin ngayon. So it is already considered a tank. Ito si Sabra. And then ito yung si mounted mortar system natin. Kung makikita ninyo, para siyang tangke. And then nandito yung kanyang mortar or yung indirect fire niya. Kuha na rin to, automated na rin yung pag-compute niya. So mabilis lang siyang pinpoint mo yung location and then madali niyang matatamaan yung target. So ito yung mga magandang innovations natin. Ito naman, si RCWS or si Remote Controlled Weapon Station natin. Kung makikita nyo, ito, equipped with 50 caliber siya. So, ito is electronically controlled dito sa loob. So, yung crew niya, yung nagko-control sa vehicle, sa gun na ito, sa gun system is nasa loob. Controlled niya na electronically. Then, magmo-move na siya with, siya lang, mag-isa. So, ito yung mga, ito si, UTS or Unmanned Turret System. Ganon din. Same lang siya nito pero mas malaki yung gun niya. 25mm naman siya. Same platform lang. Iba lang yung kanyang gun. Ito naman si FSB. Ganon din. Same lang siya. Ito is 50 caliber. Ito is 25mm. Ito naman is 76mm. Ang nagamit during Marawi, actually wala pa ito, wala pa to, wala pa to. Ang nagamit lang is itong tatlo na ito during the Marawi siege. So may unmanned na tayo sa Yes, sir. RCWS na tayo during Marawi. Oo, sir. This was very useful kasi meron siyang thermal capability or night fighting capability. Ito yung nagamit during gabi. Yung nakwento ko kanina na ang office o parang trabaho namin din is 6 a.m. hanggang 6 ng gabi. During night, ang nagbabantay sa amin is si RCWS. The rest, lahat ng units na nakastay doon sa Marawi, nakalatag kaming ganon. And then, doon sa unahan namin, doon sa hindi pa na-clear, ang nagbabantay is si RCWS. Andyan yung screen niya, every night, sila yung puyat habang kami tulog. Sila is puyat kasi binabantayan nila lahat ng heat signature na mag-move, puputukan nila. So, this preempted the enemy na makalapit during gabi sa amin. Same is true with this. This is 25mm. Meron din siyang night capability. Kaso, ito yung minaximize na gamitin dahil 50 caliber siya, pang sniper talaga. Ito is napakalaki kasi nito, 25mm. Kung ito is gagamitin natin sa tao, sobra-sobra na yung firepower na kailangan para ma-preempt lang siyang mag-move. Kasi doon sa pagtira kina Isnilon Hapilon using the armor, Yes, sir. sobrang accurate Ito. ba ito? Opo, sir. Kasi hindi nyo na-video yon, pero hindi na-video yung pag-video, pero ito yung tumira. Ito yung tumira RCWS. Meron kasi itong automatic na range finder na sinasabi niya. Pagka putok mo ang range finder, mag-a-adjust yung gun at the stabilized position based dun sa distance and based dun sa elevation na tinamaan niya. So, halimbawa, from the location of the gun, papunta doon sa target is nasa 1.3 kilometers. So, mag-adjust na yung gun based doon sa kanyang distance. Gaano ka-accurate? Nasubukan ko tong iputok, sir, at a distance of 1 kilometer is tumatama talaga siya. Huwag lang siyang haluan ng siguro sobrang ulan, lakas ng ulan, mga met factors that can intervene. Pero other than that, okay siya, sir. Accurate, very accurate, sir. Ganon din sa mga electronical systems na bago nating nabili. Itong mounted mortar system natin, hindi nagamit sa Marawi. Wala pa po ito nung nagamit. Actually, ito yung mga, after di Marawi, nagkandak kami ng TWG. Tinignan namin kung ano yung mga kailangan nating bilhin to further support yung ating armored vehicle and of course yung ating army. Ito yung isa na naisip namin. Kailangan may mabilis na platform yung mortar natin para maka-support by fire agad. Yung bang
may bakbakan na dyan, is nag-aayos pa ng mortar yung mga tropa, it will take time. Pero pag ito, parada lang dyan, tapos enter mo yung target, yung butas kung saan mo gustong putukan, mag-a-adjust na rin siya automatic. Saka mapuputukan siya ng mas mabilis. Ito si Bakal, Captain Robert Edward Lucero, ating Medal of Valor. Pwede bang i-explain mo, kasi ito na light tanks na sila, di ba? Yes, Versus yung mga gamit nyo na armored vehicles. Ano yung main differences ng light tank? Yung ano lang yung unclassified na pwedeng sabihin? Yung very essence na tinawag siyang light tank is, of first, is yung kanyang protection. Mas malakas or mas makapal yung protection niya as compared to the other AVs natin. Yung other AVs natin, up to 50 caliber, kaya nilang protektahan sarili nila. But ito, mga 25 kaya na niya. And then, yung kanyang gun. Mas malaki na yung gun niya. Kung makikita nyo, as compared to the other na mga vehicle, mas malaki talaga yung gun nito. 105 na ito. Kumbaga, kung nakakita na tayo ng 105mm na howitzer, indirect siya. So imagine mo, ito is direct fire. Kaya the difference, napakalaking shock effect ng kaya nilang idulot nito. However, since mas malaki, mas mahirap i-maneuver, ganun. Pero napakalaking bagay, napakalaking tulong nitong bagong asset natin na ito. Kaya mga publiko, huwag kayong mag-alala at andito yung mga armas na Continuous yung pag-aaral natin dito para mas maging professional yung mga tropa natin. Tapos yung pag-maintain or pagbili ng mga ganito is patuloy na nire-recommend namin sa higher headquarters. Itong mga vehicles sa likod mo, gamit na natin Ito yung mga existing na currently ginagamit natin, sir. Ito, same lang to dun sa iba. Ito yung, saan ba yung APC natin? Ito, sir, ito yung APC. Ito pala. Ito yung ating APC. Kung makikita ninyo, sige. Although hindi mo ginamit to sa Marawi, mamaya doon tayo sa mga wheeled mo. Explain mo lang ulit sino si APC. Si Armored Personnel Carrier, ito is equipped with 50 caliber. Pero kung makikita nyo, lalabas yung gunner dito siya mag-ooperate. So very exposed. So nagkaroon naman tayo ng remedy dyan. Ginawan natin siya ng copula, yung parang ganito. Copula. However, ito, i-share ko lang din, during the Marawi, merong incident na may namatay na nakatayo dito. Ang rason, ang tama niya pala, is hindi dito sa ulo, hindi dito sa katawan, kundi dito sa likod. So, ang aming conclusion doon, siguro tumama yung bala dito sa copula and then nag-ricochet. And then bumalandra sa kanyang likod. Yun, unfortunately na dali siya. So, ito yung iniiwasan na natin. Kaya tayo nag-recommend or nag-procure ng enclosed talaga. Tapos, nasa loob na. Parang ito. Ito yung RCWS, yung andun din kanina. Nasa loob na yung gunner. Hindi niya na kailangan lumabas. So, doon na niya i-operate. So, sa mech infantry operations, ilan yung kinakarga natin dyan sa APC? Sa APC, kaya niyang mag-mount ng 7 dismount. And then may 2 operator, yung driver and then yung gunner. Totaling 9. Pero minsan, hindi naman natin sinasagad kasi fully equipped pa yung mga tao natin with their weapons, guns, bandoliers, and protective gears. Ito naman, sir, hindi na mahugot. Ito yung ating armored recovery vehicle. Ito, meron siyang parang crane. Pang recovery ito kasi isa sa mga hirap or struggles ng vehicles natin is pag masira sa gitna ng bakbakan, halimbawa, natanggal yung mga pyesa niya, so kailangan natin siyang i-recover. Ito yung ginagamit naman natin para i-recover si vehicles natin. Ihilain natin sila. So medyo maganda, sir, ma-interview nyo din pala yung mga nagre-rescue kasi hindi rin mahirap. May experience kami pero sa Marawi ay sa Maguindanao naman ito. Yung nabalahaw? Nabalahaw, sir, na vehicle. Ongoing yung firefight. Hindi kami makaabante kasi andito sa unahan, nabalahaw yung gulong niya. Kumbaga, pumagsak na gano'n, hindi makaabante. So dahil doon, andun ngayon yung center ng kalaban. Pinupukpukan kami. Kami, hindi kami makamove. Inantay namin na humupa.
saka namin tinawag yung recovery. And then, under fire, mag-repair sila doon, sir. Kaya maganda rin na ganun din yung mga experience ng ating mga mekaniko. Hindi rin siya basta-basta. Ito, sir, is yung... ito, bago rin ito, sir. Ito yung tinatawag natin na Gurani. Ito, sir, bago pa lang ito. Hindi pa ito nagamit. Hindi pa nade-deploy. Hindi pa rin nade-deploy. Wheeled naman siya, pero mas madami na siyang kayang ikarga na tao. Wheeled siya. Tapos, ganun din, electronically controlled na din yung weapon system niya. Hindi na kanyang lumabas. Ito yung bago. Pero ang dala mo sa Marawi, ang dinayo mo Ito, galing sir. Maguindanao ay... Ito yung mga very proud akong sabihin na it was a very good investment by the Armed Forces of the Philippines. Kasi bago pa ako pumasok sa serbisyo, meron na itong mga to. Ito yung itong dalawa. To be specific, yung ating Simba and then yung V-150 Commando. So, ito yung command vehicle ko. Dito ako nakasakay. Bakit preferred nyo bilang armor officers na command vehicle siya? Dahil mas mabilis? O... Strategic kasi yung location ng kanyang... Ito kasi, sir, driver lang yung nakaupo dito. So, kung makikita natin, siya lang yung may view or merong situational awareness. Si driver lang. Ito lang yung kanyang view block. Si commander at this time, andito siya sa loob yung commander seat is andito sa loob ni driver. So, wala siyang awareness, kundi tatanungin niya si driver anong nangyayari sa harap. As compared to dito, magkatabi si driver at saka si commander. So, dito, this time, during the Marawi, andito ako palagi nakaupo. So, paki-explain nga yung dangers ng isang armor officer na nasa, ayan, yung view blocks mo, pakita natin mamaya isang durog na view block. Pero, gaano ka-important na nandyan ka? And ano bang definition of terms? Ano ba yung situational awareness sa armor point of view? Pagka nakaupo ka dito, sir, sa harapan, nakikita mo yung plain view and then nakikita mo kung ano yung nangyayari. Kaya maganda yung meron ka sa commander seat. And then bilang officer na nagstay dyan for at least 5 months, nakita ko na iba yung mas nakikita mo yung mayroon kang situational awareness. Kaya maganda rin yung meron dito sa commander seat. Bilang platoon leader nun, ilan bakal dala mo? Ang ginagamit ko dati, sir, is 2. Every turn, 2. Every day nagpapalit ako. Ang hawak talaga namin is 12 vehicles. But since napakasikip nung Marawi, hindi naman pwede yung 12 na magkumpulan na ganun, sir. So, we are using 2 or 4 at a time. Pinakamadami kong nagamit is 4. Pero most is tigda 2 lang. 1 for support by fire. The other is pang nagbabantay doon sa nagsusupport by fire. O sige nga, ikwento natin paano mo ginamit yung dalawa mong paboritong wheeled armored vehicle sa pag-rescue nyo ng engineer. Yung pag-rescue ng engineer. Actually, yung pag-rescue na yun, sir, is out of the plan. Hindi talaga niya wala talaga sa plano. Kasi during that time, we are already settled, kumbaga, na naka-stay na lang kami at a safe area while the engineers are clearing the way for us. Kasi ang nangyayari doon sa Marawi, kuha kami ng building, while pag nakuha na namin, yung engineer is gagawa na naman ng bagong daan. Kasi yung mga kalsada natin doon sa Marawi during that time is punong-puno ng rubbles. Siyempre, may putok dito, putok doon, lahat ng mga poste nagtumbaan. Kaya hindi ka basta-basta makapasok as an armor vehicle. Kailangang i-clear yan ng engineer. So, during that time, nagka-clear sila. Kiniklear nila yung daan. And then, habang nagka-clear sila, siyempre, pag-clear nila is may bulldozer, and then may mga tropa sa baba, nagpapala, kung ano-anong tools pang gamit nila. Biglang may pumutok. And then, nung may pumutok, nag-atrasan yung mga engineers. Nag-atrasan sila, tapos, meron isang naiwan na tropa. May isang naipit, kumbaga. Kasi hindi siya naka-atras. Yun pala, natamaan yung dito ata sa dito banda. Kung di ako nagkakamali sa may upper leg niya. Tamaan siya. Ngayon, akala namin okay na kasi umatras na yung engineer eh. Yun pala, may isang natira. So, biglang tumawag sa amin na puntahan nyo yung nag-clear ng daan kasi may naiwan. So, pagpunta namin doon, ang instruction lang sa amin is, isakay nyo yung mga SF
sakay ang SF, tapos puntahan nyo, hilain ninyo. Ganun lang yung instruction sa amin. Pero hindi mo na visualize kung saan yung engineer, saan yung ano, hindi mo na visualize yun. Doon na kami nag-visualize, sir, nung pagpasok nung SF. In-explain, nag-usap kami kung ano yung mangyayari. And then, tinuro niya, ito yung magiging location. And then, before kami pumasok, tinignan ko yung mapa kasi meron kaming parang general map na ginagamit. So, tinignan ko kung ano yung buildings ang cleared. So, based doon sa mapa, yung location ng engineer is open area kasi siya. And then, kung imagine natin yung, halimbawa, 4 corners, meron siyang building in the open area na yun. May mga buildings doon sa unahan, which is already cleared. So, inisip ko, may tao naman doon. Bakit naputukan yung engineer at bakit siya natumba? Yun pala, in between, may mga open spaces pa. So, iniisip namin na yung mga open spaces na yun, doon nang gagaling yung fire. So, nung nakuha namin nagkaroon kami ng situational awareness, ang ginamit ko is ito, si Komando. Ang open nito is dito sa side. Ito yung bubuksan mo, tapos babagsak siya na ganun. So, isa lang ang vehicle na ginamit namin noon kasi yung isang vehicle hindi na makapasok. Isa lang. So, pagpasok yung vehicle, nagkandak muna kami ng jockeying while locating yung tropa. Sabi ko sa driver ko, tignan mo, baka masagasahan mo yung tropa kasi nakahiga daw eh. And then, ang maganda doon is meron siyang hawak na Harris radio. Kaya nakakausap ko. Sabi ko, saan ka? Saan ka? Tapos na-feedback niya naman, sir, I am at your 1 o'clock. Gumagano naman siya. So, kitang-kita. Malapit siya. Gaano kalapit siya sa'yo? Malapit siya, sir. Kaso lang, may mga rubbles na nagtayuan. Mga buildings, ay mga construction, mga natumba doon na poste. Kaya hindi namin siya visually makita agad. Pero sinasabi niya, andito ako, 1 o'clock. So, sige, biyahe kaming ganyan, ikot. And then, nung nakita nung driver, sabi niya, sir, andito, nakita ko. Sinilip ko din, andun. Pagkakita namin, sir, pinestuhan namin, nagstay kami doon, nag-jockeying kami. So, kumbaga ito yung patay. Iniikot-ikutan namin ganun. Patay o buhay? Ay, sorry, sir. Buhay. Yung wounded. wounded. Yung wounded. Inikot-ikutan namin ganun while pumuputok kami sa all possible na open area. So, Kasi exposed kayo, di ba? Exposed kami. Ang buildings lang na sa immediate namin is merong 2 dito. Pero para siyang bungi na siya lang yung nakatayo. May tropa doon. Pero yung in-between na open spaces, yun yung iniisip namin na pinanggagalingan. So, habang pinuputukan namin yung mga open spaces, yan, nag-aabang kami. Wala kaming naririnig na return fire. So, ini-expect ko na baka wala. And then, biglang meron pala, sa unahan pala, dito sa open space sa unahan. Dito yung putok. Nung narinig namin na sa unahan, pinesto na namin na dito yung kinover namin yung engineers, ay yung SF. Pagbukas ng pinto, bato sila ng smoke grenade. And then, mabilis lang. Pagkabukas, hila nung wounded, tapos atras agad kami. Ganun yung nangyari doon. Ito ba yung na-viral ni Ann Curtis ba yun? O iba? Iba pa? Hindi ko alam, sir. Pero meron Ikaw yun eh. Ikaw yun. Sabihin mo kasi, sir, ako yung na-viral. Meron kaming video na na-post doon sa... Kasi may action cam yung SF na kasama ko. Meron action cam. Sinabala to eh. Di ba? Sinabala si Captain Bala. Pero vehicle mo yun, yung na-viral ni Ann Curtis. Yun, pero hindi ito yon, yung isa. Yung... Ito yung ginamit ko, sir. Pero iba yung pangalan. Tarlac yun eh. Tarlac. Pero yung pag-rescue nyo, hindi yung na-viral, yung engineer o yung SF yung ni-rescue nyo? Yung engineer, sir, ang nirescue namin. So, yung na-viral, yun. Oo, sir, ito. Yun yung kinukwento ko, sir, kanina. So, sige. Kasi yun. Di ba, may dala-dala silang body cam. Oo, meron silang action cam, sir, dito. Tapos, anong feeling mo na parang, okay, ano na to eh? Ano ka na nun eh? Fights na fight. Parang with confidence ka na nun, di ba? Oo, sir. Hindi ko man na-expect na may camera pala si Captain Bala that time. Nagko-command lang. Parang regular lang na, sige, ganito gawin natin. Kaya, relax lang naman. Wala namang masyadong... Tapos nung nakita ng father ko, yung sa bahay namin, kasi hindi ko sinasabi na andun kami sa Marawi. Ang sabi ko lang doon sa kanila is, may operation kami. Hindi ko alam kung dito sa Maguindanao, gumanon lang ako sa kanila. And then later on, nung nakita nila yung video, ano na,
Nahuli na. Kasi nakunan yung mukha mo na ikaw si Oo, Armor tapos- Commander doon. Nilagyan pa ng pangalan ni Captain Balan. Nilagyan niya ng parang subtitle dito sa baba. Ito. Ngalan niya, Lieutenant Martinez oo. mo nun. Kaya nakita ng mga sa bahay, mga parents ko. Pero anong feeling mo nun nung ano kayo, naka-rescue kayo ng ganon na mag-isang tao, pero yung sinasabi mo kanina, binabagbagan din kayo sa harap eh. Ang danger kasi nun, paglabas ng mga special forces na ganon, boom, Open. maring snipe din eh. Kaya kailangan sobrang bilis, di ba? Yes, sir. Oo, tama. Parang kung hindi ko nagkakamali, 2 tropa lang or isa lang yung lumabas para hilahin siya para mabilis. Mm. So, yun nga, sabi ko sir, hindi namin naplano, basta ang sabi lang sa amin i-rescue. So, hindi namin naplano kung paano bubuksan. Kasi pag rescue operation, dapat talaga planado every detail, every step para walang bolilyaso, napaplano siya. Pero during that time, napaka-abrupt. Pagbukas, hindi namin naplano kung paano bubuksan, paano sasara. Kaya doon lang kami sa vehicle nag-usap ni Captain Bala noon. Kasi ganito ang pagbukas niyan. Isang twist lang yan magbubukas. Mm. Dito ba? Dito. Kino-confirm pa niya. Pero thank God kasi naging successful naman at nakuha namin. And then, yun nga, actually hindi lang naman isa or hindi lang naman yun yung time na nakapag-rescue kami. Maraming beses na din. Kasi bukod sa pag-support by fire, yun din yung isang pinaka-main mission din namin being the vehicle or pinaka-mobile na asset during the Marawi is yung armored vehicle. Hindi man makapasok yung ating ambulance doon. So kami yung immediate na kukuha, then takbo namin doon sa hospital. Pero ano mas magandang pang-evac ng casualty? Si Simba o si Ito, sir. D-150? Ito. Simba? Simba. Kasi ito yung ginagamit namin mag-rescue. Pagka talagang planado, ito yung ginagamit ko talaga. Kasi ito, sir, ang open niya is dito sa side. Mm. Napakahirap ipasok ng wounded sa side. Oo nga, kasi akyat ka pa eh. Oo, Akyat oo, mo sir. pa eh. Tapos ang sara niya is para siyang yung mga mamahaling sasakyan, pataas yung bukas. Mm. Hindi siya pa side na pa ganun, pataas siya. Kaya ang hirap niyang ipasok. So pag Kasi dito, i-explain mo nga yung likod niya. ito naman is dito ang bukas niya sa likod. Mm. So bukas sa likod and then ipasok. And then mas mababa yung ground clearance niya as compared dito. Kaya madali lang buhatin at iangat. And then covered pa siya kasi likod eh. Mm, tama. So kung may wounded sana dito, ginagawa namin ito mag-support by fire ito. Atrasan niya lang kung saan kukunin, dito ipapasok nang napaka-safe. So, ito yung gustong-gusto ko pang wounded. Kaya sabi ko, sir, abrupt. Kasi wala sa plano eh. Supposedly, ito yung Gamitin mo. gagamitin namin. Pero dahil immediate, kasi yun yung na wounded siya and then heavy yung fire. So, hindi pa namin malaman kung saan nanggagaling yung putok. Pinasok na namin basta yung yun yung order, sir. Pero nagawa Balik rin mo, namin. magalit dito sa museum. Pero, beside from yung nag-viral ka na gano'n na naka-rescue ka, ano yung another memorable na rescue mo ng isang tropa? Na yung parang na-touch ka na parang intindi dahil alam mong maliban kay Leyte Buyapura, yung nabuhay nyo dahil armor yung pumasok. Doon sa ito part ito ng classmate ko kasi yun kaya naging memorable siya. Classmate ko siya. Pumunta sila sa building. Kami kasi pagka safe yung isang building at alam nila na hindi naman kailangan ng armor, doon lang kami sa likod nakaabang. Ngayon, may pumasok na isang unit and then sa second floor pala, andun pala yung mga kalaban. So, pagpasok nila ng first floor, cleared, okay na ang first floor. Tapos kami nag-aabang. Pag akyat nila ng second floor, doon pala, burst of fire, boom. Nung tinawag nila na andyan yung si Lieutenant, classmate ko yan si Lieutenant ganito. So, kahit hindi pa cleared yung unahan, pinilit ko talagang ipasok yung vehicle ko kasi classmate ko na yung kukunin Kaya, although okay naman, wala namang masyadong wounded. Sa mukha lang pala. Kasi nasabugan siya ng dust kasi sumabog yung granada, boom, tapos burst of fire. Yumuko naman daw siya, kaso na-unconscious siya, kumbaga na-shock siya. So, dahil doon, pinasok ko yung vehicle namin, kinuha namin yung wounded, dalawa yung siya tapos yung isa, saka namin inatras. Pero yon unplanned ulit yon kasi hindi cleared yung nasa unahan. And then biglaan na pinapasok ko na lang yung vehicle ko,
para lang makuha yung classmate ko. Yun yung isa, sir. Hindi kasi, di ba katulad mo, 23 years old, ang dami mong unplanned na ginawa, di ba? And yung situational awareness kasi talagang kailangan para isang officer, and you're a very young officer. Yung maturity sa mga ganun, di ba? Ano yung, para sa mga kabataan ngayon, anong klaseng level of maturity yung kinailangan sa ganung kalaking giyera that was expected of a 23-year-old? Siguro yung masasabi ko dyan is to be the person, always tignan mo yung sarili mo ng mas mataas. I-force mo yung sarili mo na mag-mature. Siguro isa sa mga example na may kukwento ko, ito, out of the war stories ito. But, pagka platoon leader ka or company commander ka, isa kang leader, nahahawakan mo is yung mga mas matanda sa'yo. Which is very older than nyo. Siguro mga 40 years old, 30 years old. Pero, sa'yo sila kumukuha ng guidance, ng advice. Ngayon, kung ang maturity mo is mababa, wala, hindi ka makakapagbigay ng magandang advice sa kanila. Siguro doon ako nasanay na ganoon palagi. Malapit sa akin yung tropa, sir, ganito may problema ako. And then ako, being their platoon leader, pinapanindigan ko na leader ako, kailangan kong makapagbigay sa kanila ng advice. Ganon din yung dinala ko nung pupunta namin doon sa Marawi. Being their leader, kailangan ipakita ko sa kanila na hindi ako yung pabigat, kumbaga na negatibo mag-isip. Dapat always thinking positive, but with making or doing the right decision. Kasi dapat mabilis ka talaga mag-isip nun. Kung binigyan ka ng tasking na putukan mo si ganito, one error can cost life. Kasi magkakadikit lang yung building, pag hindi mo alam kung saan yung puputukan mo, ikaw yung nag-utos, cargo mo yun. Pag hindi mo alam kung saan pupuntahan, yung i-rescue mo, cargo mo ulit yun kasi baka mamatay kasi hindi mo makuha agad. So, dapat mabilis ka mag-isip na tapos nakikialam ka din. Yun yung isa, sir, na may advice ko sa mga young generations na makialam sa mga planning. Pagka nag-uusap yung mga planners natin, at least kahit pa paano, aware ka kung ano yung mangyayari. Hindi yung antayin mo lang yung utos, saka mo gagawin. Kasi mas maganda na alam mo, makikinig ka, and then later on, pag inutusan ka, saka mo ibira lahat or itanong mo lahat kung ano yung gusto mong itanong. Ano mo nun? Nung medyo nakakadami na kayong nare-rescue, successful yung armor, minimal casualties na sa inyo, on your part. Ano yung fulfillment nyo? Yung mga bulahan nyo na lang mga tropa mo noon na nagpapasaya na sa inyo noon na, uy, okay na naman, tapos na naman yung araw. Ang pinaka-bloopers namin doon palagi is yung mga kwentuhan namin doon sa mga bloopers na nangyayari. Yun na lang yung nagpapasaya sa amin noon kasi parang yung may time na nag-tear gas, may issue yung tear gas sa amin. Yung tear gas mask. Ngayon, ang tear gas kasi ginagamit natin para ipasok sa building, para yung mga kalaban maglabasan at ayaw di sila magstay doon. May isang instance na naiba to yung tear gas doon sa vehicle namin. So, wala kaming choice kundi tiisin yung tear gas, parang kami yung tinirgas. Yung masakit pala. Mga ganong mga kwentuhan na lang, yung mga bloopers, mga pagpasok ng vehicle na dudulas, mga ganon, sir. Tapos yun lang naman, yun yung mga kwentuhan namin doon to relieve the stress para hindi puro gera-gera na lang yung pinag-uusapan.